Kaya po mga kabayan, magandang tanghali sa atin lahat. Pupunta po tayo kay Ate Evelyn at kamustahin natin yung mga alaga niya dito. Itong alaga namin yung bago. Ito po si Ate Evelyn. Kamusta na po kayo, Ate Evelyn? Ito, ganun, okay lang rin, sir. Ha? Ganun pa rin, okay lang rin. Kulungan. Hindi pa tapos. Diyan namin muna nilagay yung ano namin, yung baboy namin. Saka, hindi pa ko makapagmanok, sir, kasi ayun, so, hindi pa tuloy-tuloy ang Saan yung gagawin yung inahin? Oo, yun. Oo. Gusto ng lumandi yan eh. Lumandi na nga yan, pero hindi kami kaagad nakakuha ng ano. Wala kayong alagang manok ngayon, oh. Wala naman ang iyong kulungan yan, ha? Wala pa, sir, kasi yung ulan. Ito nakalagay, oh, saging. Oo, saging ang laman. Ha? Saging ang laman. At saka parating na, sir, nag-order na ko sa Ito yung ito, buntis. Hindi pa buntis, naglalandi na nga yan, sir. Pwede din na kaya maglandi, maliit pa. Hindi, ganyan talaga yung katawan, sir. Diyan yan lulubo kapag magbuntis na. Ha? Diyan yan lulubo kapag magbuntis na. Lumalaki yan, mag-i-expand yan yung katawan yan. Nag-i-expand ang katawan? Kapag buntis na, oo. Ilang buwan na yung baboy niya, Ate Evelyn? 9 months na to. 9 months na? Ba, matagal to, ganyan pa rin kalaki. Tagalog na eh. Ay, Tagalog. Saan yung ginagawa niyong kulungan? Ayun, sir, hindi pa tapos. Katapos pa lang nga namin, kahapon pa lang ito. Kaya nga, subalit maputik dito sa amin. Sabi talaga dito, sir, kaputik. Wagas. Ano nangyari sa kulungan mo? Ayun na nga, nasira ngayon sa pagbagyo nga, di ba? Yung pagbagyo, di ba yan nga ayusin pa ngayon ni kuya. Saan kayo magnilalagay ng kulungan ng manok na ngayon? Dito na lang, ipatuloy namin ito dito. 45 days? Oo, kasi may order na ko na sisiw, pero hindi pa dumating. Ang in-orderan ko kasi dyan yan sa paliko, ang suki ko din. Ano ito? Yung tangke? May tangke yan? Hindi. Ano yan, kulungan yan, diretso yan septic tank. Septic tank. Ayun, dyan. Tapos dito, kapag maka-time kami ulit, lalagyan din namin dito kulungan kasi nagbabalak kami, bibili kami ng puti. Puti? Na baboy. Puti na baboy. Oo. Diba, busy pa kasi yung kuya kasi naghahanap buhay. Kaya mahirap naman sa hindi maghanap buhay. Ano po ang trabaho ni Kuya Mar ngayon? Na ganun pa rin. Yan nga, last na lang yan yung ginagawa niya kasi sabi niya babalik na daw sa Manila ulit trabaho kasi pwede naman daw, wala na daw baga nakabalikan naman siya nga kahit walang vaccine daw. Ano ba ang trabaho ni Kuya Mar doon? Plumber. So isasabi sa tubigan? Oo. Sa tubigan siya na sa mga building, sir. Nag-install? Oo, nag-install sa mga building, mga kanang aircon, siyang naglalagay ng mga tubo, lahat. Ano yung mga pananim niya ito ng mga gulay? Mais pa lang, sir, kasi yung mga yung mais? Gano'n na po kayo laki yung mga mais niya? Hindi nabubuhay. Mais. Saan? Malaki na? Andun. May mga bulaklak na, saka may mga bunga na rin. Yung mga gulay niyo ngayon, Malabasa lang, sir, sa kamatis, sa baba. Marami ng bungang kalabasa niyo? Wala pa, namumulaklak pa lang. Ma-share po muna dito sa palasyo na Ate Evelyn. Ito, wala na kami pananim muna kasi busy na yung kuya mo. Ang dami yung tanong ng mga Ate Evelyn nakakain to. Gabi ito. Gabi, nakakain yan? Ha? Naglaga pa nga yan kami yan, sir, kasi nakakain. Kasi may gabi pong hindi nakakain. Yung gabi pong tawag, sabi na ibadyang. Hala, yung nga, Nagpangit ngayon masyado ngayon yung mais namin, sir. Di ba nagtag-ulan? Nagkakaano yung pananim namin, pati yung kamunting kahoy namin doon sa dulo. Malawak sana, sir, itong mais. Kaya nagpangit yung tubo. Dahil nga sa ulan. At least mayroon po kayo mga tanim na mais. Sobra-sobra naman kasi yung ulan nga binigay sa atin. Halos ilang buwan yun. Tapos pag sobra pala sa ulan ang mais, nasisira din. Di ba? Nagpangit na. Hindi katulad ng mais namin nga malalaki dati, di ba? Opo, nababansot ang mais. Nababansot talaga, sir. Yung kahit ang mais po ay nasa bundok, hindi po na sa tubigan. Katulad po ngayon mga kabayan na dire-diretso po talaga yung ulan sa isang buwan po ay halos umulan na ng umulan dito sa Batangas. So yung mais po ay nababansot. Nababansot sayang ka nun. Di ba malawak hanggang doon. Tapos yung mga kamunting kahoy namin nandun din sa dulo. Lahat ito. So nasayang po yung ibang pananim ni Ate Evelyn. Hindi naman po kayo lugi ngayon dyan, Ate Evelyn.
Hanggang pagkain lang yan, sir. Hindi pwede ibenta kasi maliliit yung bunga. Ano po ba yan? May nagastos din po kayo dyan? Oo, abono. Abono. Bili kaming abono. Pero yung binhi naman po ay Yung binhi, bigay lang yan bigay naman po sa inyo, Yung no? iba, binhi rin namin dito ng may... yung dati pa. Oo. Saka bigay lang rin. Pero yung gastos namin dyan, pagod lang at saka yung yung abono. Bagod at saka abono na po ano. So yung pinakalugi kayo dyan, yung sa pagod nyo. At Pagod. saka yung abono. Kasi lilinisan mo, malawak-lawakan. Kaya Linis nga na linis to yung pagtanim mo, tapos anuhan mo pa. Ngayon ang nangyari, hindi maganda yung... Hindi kayo nagtanim yung mga ano ngayon, yung sitaw. Tapos na yung sitaw namin, sir. Magtatanim pa yung kuya mo bago siya umalis. Tatanim daw siya ulit muna bago siya umalis kapag mabalik na siya sa Maynila. Nakakatuwa lang po dito sa probinsya mga kababayan dahil kung meron kang pagpataniman ng lupa ay hindi ka talaga magugutom. Meron ka talagang at least hindi po katulad pag sa mga nasa bayan o kasi sa mga lungsod ay lahat po ay bili. Katulad po dito. Pwede ka makakatay. Merong mga tanim silang pwedeng gulayin. Yan. Laing. Namin sa baba. Meron din silang kalabasa doon. Puso ng saging. Kakuha ka lang ng puso sa pag walang ulam. Malaking tulong din kayo. Yung mga talbos-talbos. Wala pong problema pag nasa bundok ka. Pag nasa probinsya ka. Bigas lang silang problema. Ang problema lang yung bigas talaga po ang problema. So, kasi ay binibili pag lawan ng pagkaganda panahon. Pero pag may palayan, kasi sa loob ng isang taon, pag may palay ka, 2 o 3 beses ka mag-ani na kasi quarterly ang pag-ani ng palay. Every 3 months. So, yun po at ito po yung mga pananim ni Ate Evelyn. Saging. Maraming mga bunga. Oo. Pero mga... Ay, yung ano niya po Ate Evelyn, yung inyong, ang tawag dun? Yung gabi na kinuha natin, may mga bunga? Oo, nag-deliver pa lang kami sir nung Kailan? araw. Kanina, nanguha kami kanina dito lang sa mga tabi-tabi. Diretso pala yun, hindi pa nawala ng bunga yan, ano? Oo, diretso yan, yung yan. So pagka ganun po Ate Evelyn, pag hindi po pinatay yung katawan, tuloy-tuloy pa yun ang bunga noon, ano? Hindi, kapag halimbawa bubunutin mo, pwede mo siya ibalik. putulan ng puno, tsaka ibalik mo, tanggalan mo ng dahon. Yan ang ginagawa ni kuya mo para hindi mawala yung binhi. Oo. Yung unang linggo, nag-deliver pala kami dun sa kasi yan alam mo naman kapag kapos sa budget, lalo kapag siging ulan na ulan, talagang namin yan, na dali-dalian namin yung mga pananim namin. Pag walang-wala po Ate Evelyn. Pag walang-wala talaga sir, yan ang nadali-dalian namin yan. Habis kayong may makunan agad na pwedeng pagkitaan. Oo. Katulad dito, deliver ko noong unang linggo, 300. Pinili ko kaagad ng diretso kaagad ng bigas, 5 kilo. 5 kilong bigas. Magkano bigas ngayon? Pinakababa, 55. Ah, grabe. 55? Oo, yun, tag 55, 60 dito ang bigas sir. Asya nga, mahirap na lang mahirap maggapang. Katulad, magkano po ang Ate Evelyn yung kinikita ng asawa niya sa pag-journal ngayon dito? Sa ngayon sir, walang hornal ngayon sir. Kasi hindi pa gapakan, wala pa rin may nagpapalinis. Ano lang, baga yung... Ayun, yung anak ko yung... Diskarte na lang, diskarte. Yung anak ko lang muna yung muna dito sa amin na baga nag-aalala yung pagkain namin. Kasi wala man. Yung asawa, ano pong trabaho ba ng asawa niyo? Ng asawa? Nandiyan sa Nasugbo ngayon sir, nag-apply dyan sa dyan sa may wawa ng trabaho niya. Mixer ng mga pintura. Aba, magaling pa siguro mag-mix ng pintura. Oo, magaling siya sir. Kasi sa mga malapit din siya, mga 17 years yata nga yung trabaho niya. Aba, hindi magaling Magaling siya mag-mix sa mga pintura. Yun mo na ang tumutulong sa inyo ngayon? Yan sila ang nag-aalala ngayon sa amin nang wala man kami trabaho. Marami po ngayon din bunga mga saging nyo. Maraming bunga mga saging ni ate, pero alanganin pa, hindi pa masyado. Nagigring rin po talaga yung lugar nila Ate Evelyn, puro dahon na green. So, ibig sabihin po pagka ganyan. Simula dyan sa may lapit sa bahay hanggang dun sa dulo, puro gabi to sir. Ano po yung Ate Evelyn? Yung may bulaklak na yan? Yan sir. Yan yung agin, kasi may tanim kasi kami dyan ng kalabasa, hindi naman namunga. Nala namin, tinabas, dahan tabas. Tinabasan namin. Ay, ito po yung yan nyo kanina? Yan.
Kinuha ko yung kanina kasi nabitin nga kami sa pali. Nag-ano kayo? Oo, naglaga Nagsaing? kami niyan. Lagyan na lang namin ng asin. Wala talaga hanap buhay dito, sir. Oo. Kaya lang nagsisisi na lang kuya nga mabalik kami sa Manila. Oo. Ayun po. Grabe dito. Kailan kayo ulit mag-alaga at ibilin ng 45 days? Kapag ma-sure na sir yung yung araw talaga. Kasi bago siya umalis, pinapaayos ko muna yun yung ito nga kulungan, ito nga nasira sa nung pagbagyo. Oo. Tapos, yun. Pero may order na ako kay ate. Pag-text na lang niya sa akin kapag mayroon na. Ang binibilang ko kasi dun sa Paliko. Paliko? Oo. Hindi na ako bumibili dun sa bayan kasi sobrang mahal. Wala akong may natutubo. Kasi 60, 65 hanggang 69 yung dun eh. Yung presyo ng sisiw. Wala na akong tinutubo. Diyan na lang ako mag-tsatsaga dyan sa sa sobra 50. Sobra 50. Oo. Sige. So, yun po mga kabayan. Ito po yung update po natin sa Ate Evelyn at sa kanyang mga alaga dito sa bundok. Ayan. So, yun po. Don't forget to subscribe po sa aking YouTube channel, Mastering Ring channel po mga kabayan. Sa mga hindi po na-skip ng ads, maraming salamat po sa inyo. So, yun po. God bless po at magandang tanghali sa atin lahat.